na Lisa Tanas, mm, pinuno ng mga extractor sa Turkey. Di ba? Bakit walang ginagawa ang Jutang Ginemes na mga NBI, CIDG, at kung ano, ang Senado, ang mga inutil? Bakit wala silang ginagawa? Kasi mga kababayan, ano ba ang protocol o procedure kapag may mga nahuhuling mga kriminal o mga nasangkot sa mga krimen? 'Di ba? Once na kunyari, sinabi nung 7 nahuli, siguro kung sinabi ng puting nahuli ng NBI, o sino kasabwat mo? Si Maharlika. O siguro mabilis pa sa 4:00 ang mga yawa para ipatawag ako, ipaimbestigahan ako, di ba? Kasi hindi maglalakas ang loob ng mga nahuling yan na babanggitin ang pangalan ni Lisa Tanas. Hindi maglalakas malangga ang loob ng mga yan na magdadawit ng walang kinalaman na First Lady, na kunyari siya ay bukod tangi, pure, pristine, at gumagawa ng tama sa Pilipinas. Hindi po maglalakas ang loob ng mga yan. Kahit sino sa inyo, hindi kayo mag-name drop na si Lisa Tanas ay kasabwat ninyo kung hindi totoo yan. But again, syempre, iba-brush off yan o kakalimutan yan o i-ignore yan ng mismo ng NBI, ng CIDG at ng Senado o Kongreso. Nakita nyo naman mga kababayan, backward muna tayo. Dito sa PIDEA Leaks, na kung saan malinaw pa sa sikat ng araw na mayroong CCTV na binanggit din si Lisa Tanas at si James Kumar na sila ay mga sangkot. Okay, sila ang nag-utos doon kay Picoy para alukin si Agent Morales na magpaareglo na lang o magpabayad na lang. Kasi kung hindi, ipapagurgur siya o pwede siyang maatake na lang sa puso. Remember that. So ano ang ginagawa ng Senado, ng NBI, lahat, mga kababayan? Ano ang tamang procedure? Of course, i-document nyo yan, documentation, blatter, or whatever you call it. Anyway, mga kababayan, yun ang tamang proseso, alam yan ng mga pulis. Di ba? Then, hihingi ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng evidence. Although sinabi ng NBI na nakuha daw nila yung mga gadget at ifo-forensic chuchu bells, di ba? Titignan yung mga ebidensyang nakuha kung magko-corroborate dun sa statement ng mga nahuli. Baka mamaya, nandoon nga yung mga usapan nila Lisa, baka may audio pa. Di ba? So, failure ng mga inutil na gobyernong ito, what do you expect? Di ba? Para i-verify kung may iimbestigahan kung talagang merong katotohanan ang sinasabi ng mga nahuli na si Lisa ang nag-uutos sa kanila para tanggalin yung mga Duterte appointees rather, then magpapalit sila ng mga taong hiningan nila ng pera. Alright? Kasi based sa aking informante, allegedly, yung isang naka-cover doon, okay? Yung isang naka-cover doon ay pamangkin ni Lucas Bersamin. Hindi lang natin makilala kasi kapag ganun ang mga nahuli, tinatakpan, pero kapag ordinaryong nagawat lang ng tinapay, talagang talagang nakabilad yung mukha ng mga kawawang nangawat lang ng tinapay, 'di ba? Dahil sa kagutuman, dahil sa kadyutahan ng gobyernong ito. Pero itong mga nahuling sinasabi na si Lisa daw ang kasabwat nila o nag-utos sa kanila o ginagamit ay nakatakip, 'di ba? So paano natin makikita yung mga itsura nila kung talagang ito ba ay pamangkin ni Lucas Bersamin? Yan ang isa sa mga inulat ko sa inyo last year na according to our puting ahas, according to our source, na yung pamangkin ni Bersamin dyan sa executive sa Office of the Executive Secretary, mga kababayan, ay naniningil ng bribe o nag-extort dito sa kapalit ng mga posisyon. 'Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Paano malalaman ng taong bayan kung si Lisa Tanas ba talaga ang nag-utos? 'Di ba? Sa side ng mga nahuli at para malinaw din ang pangalan ng hinayupak na babaeng yan, kung talaga ba siya ay involved, dapat patas yung investigation. I-verify yung statement
na nagsabi ng kasabwat nila ni Lisa. Then, i-interrogate si Lisa Tanas. Well, what do you expect? Si Bato at si Jinggoy na mga putian ang mga itlog. Si Escudero, lahat ng mga ginayupak na yan, na mga maliliit ang mga itlog na kasi laki ng butik eh. 'Di ba? Hindi nga maipatawag si Lisa. Paano ngayon malalaman ng bayan o ma-clear ni Lisa Tanas ang kanyang pangalan kung lagi na lang i-ignore ng mga yawang ito?